killer is bad company. Mali nga barkada. Mga business partner, mga ig-agaw, paryente, mga silingan, kababata, kaubang classmate sa unang panahon, unya, wa kakabalo. Kana ba yung word nga corrupts? No? Kanang word nga corrupts is a slow process. Okay? Slow process. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Bad company corrupts. Akong gi-highlight ng corrupts, kaya kanang word nga corrupts, kuha na siya, proseso sa pagkabulok. Kanang word nga corrupts, slow process. Dili dayon nimo makita ang result. Unya, kalit lang nawala sa pagpangalagad. Padulong na sa pagka-backslide. Okay? So, 1 Corinthians 15:33, ang lahi nga version nagaingon, do not be led astray. Kanang word nga astray, meaning nawa na ka sa linya. No, dili na astray sigarilyo. Do not be led astray. But pasabot na saag. Nawa na siyang kurso. Do not be led astray, bad company corrupts good character. Okay, atong lantawon ang verse. Nawala akong monitor. Okay, ingon diri sa NIV nga version, do not be misled. So, misled, nasaag. Okay? Sa King James Version, do not be deceived. Sa NLT Version, New Living Translation, do not be fooled. No? Ayaw pagpakabuang. Sa New King James, do not be deceived. Sa New Century Version, do not be fooled. Sa American Standard, do not be deceived. So, mas daghan ang deceive. Okay? Ang meaning sa do not be deceived, ang meaning sa deceive, sa Merriam-Webster is to accept as true. To cause to accept as true or valid. Kanang gituuhan nimo nga mao na gyud ni. Mo nang word deceive. Okay? Kanang nagtuo jud ka nga nagtuo na jud ka nga kanang imuhang nabanang dato mo'y makatabang sa imuhang kapobrehon, kalisod, makahawas. Nagtuo na jud ka, mao na gyud na. Do not be deceived. Na ako'y friend nga mga isag advice sa ilawom silahang actually gikalot gyud nila. No, ilag yung gipalawman ang ilang balay giguba kay according sa detector sa ilahang gold detector na agi treasure ilawom silang balay. Pag adto nako silang balay, no, lalom na kayong kalot. Nya daghang kayong mga sign. Ingon ko, do not be deceived. Kay inyong balay gikural na ilang balay og hangtod karon 15 years ago, dugay na kayo, bangag yapon yung balay, wa paghapon na nakuha. So sahay malimbungan ta sa paglaom nga abinatog mao na gyud ni. So ang Bible nagaingon, ang atong mga mali nga higala usahay atong i-justify as mura og dako silang tabang sa tuwa. Pero ang Biblia nagaingon, do not be deceived. Ayaw pag-isip nga murag mauna na. Kay dagang panahon, isa sa reason nga nung wala na sa church, dili tungod sa yawa. No? Sige na pasanginlan ang yawa. Do yawa, mangyud gihapon. Yawa, ragyapon, kay parinti man sila. So, no? Do not be deceived. Usahay, dili ang yawa. Usahay ang imong mali nga barkada. Okay? So, iampo na to atong anak. Nga dili matunong sa mali nga barkada. Okay, so usahay kana mo iampo nato, bantayan nato kinsa ang ilang kauban.
Kay kana kong anak si Rain usay manghangyo dito matulog, diri matulog siya mga classmate. Di gyud pwede. Di gyud pwede. Naging adlaw pag naging semana pag human silang graduation, mag-overnight sila, di gyud pwede. Yan nagi isa ka higayon nga nag-overnight sila kay mag-decorate daw sila sa stage inana. Gipasuguan ako og spy kung tinuod ba gyud. Gipapicturean ako ang balay, gipaton akong ginikanan kay nga naman. Wa ta kabalo nang ilang assignment nya lahi di ang gi-assignment, no? So, pato dito picturean ang gate, picturean ang balay, ang ginikanan kay basin makatunong siya classmate nga palainom. Katunong siya classmate nga bugoy. And then nabi law of attraction kanang makalingaw ba. So, silently, wa ta kahibalo, ang mali nga kauban magpadala sa ato palayo. Kaya nga naman, ingon dito, corrupts good character. Imagine, no? 20 years kang atiman si mong ginikanan, gipa-eskwela, gidisiplina, gitudluan, unya, gikutkot lang sa mali nga barkada. Tingala na lang ka sa kay gayon, wa na'y batasan. Wa na'y respeto kay naigo sa mali nga barkada. Okay? So, mo ni atong hisgutan karon, no? O, mo ni isa sa itong mga subject, it's because corruption is a slow process. Matingala na lang ka, mausab na imong sinultihan. Makabarkada kag mga medyo dili straight, no? Kasabot mo siguro tanang dili straight, no? Hiwi gamay. Madlok man ta mo litok, eh. Basta dili straight, no? Alanganin. Gwapo kaayog generic si Ate Nenet, no? Generic term, alanganin. Alanganang lalaki. Sa tinudalay lang, malingaw biya gyud kanila. Ambot nga nung makalingaw magyuna sila, no? Grabe ka sanguine nga personality. No? Enjoy. They crack the crowd. Actually, walay mali makiguban sa ilaha. No? Matod pa, wala may problema ang barko nga naa sa dagat. Ang problema kung ang dagat mosulod sa barko. Mo na dakong problema. Okay? So, dili dautan nga maamigo na to sila. Dili dautan nga suod na to sila. Pero kung tanaw nimo nga murag padulong na sa di mao, wag mingon na gani, kaisar gani ta mag-party ang simba, lifetime man na. Uy, murag puntos pod no. Once in a lifetime rata nagkita. Sa tibuok kinabuhi karon pa ta nagkita. Ang simba ulatay man na, di man na mahurot. Mo na din mo tok, ting bitaw no. Dayon imo ding ipasa sa imong anak. Ipasa nimo sa ubang church member, kaisa lang ta magparty. Bitaw no nya ang problema kay kadaghan man ang kaisa. Na reunion kaisa. Na imong parinti kaisa ra pod, nahimo siyang license then wa ka kahibalo, nakurap na ang imuhang good morals, no? Gwapo ang gigamit ni American Standard, good morals. Hinahinay na gikaon. Okay? So, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ingon ni Paul, no, mo ni ang word ni Paul. Ngano daw dapat mag-create a distance? Do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Again, giingon na po ni Paul, do not be deceived. Kaning Kristohanon kusog jud ma-deceive, no? Okay, kusog man gud ang force sa negative. Ngano kana no? Napansin ninyo, kusog kayo ang force sa negative. Nag-attend me og lubong di adili day ako day. Isa day sa kapastor dito sa Cebu nga nag-attend og lubong nya pagkaugma pa ko ni abot, no? Ang pastor ning patong sa pansyon ba niya nabulasot siya sa pansyon sana pansyon. Kanang patong-patong man ang public cemetery, no? Nabuslot niya. Nasud siya dito sa patay ba, nasud siya dito. Hangtod karon pagisgutan na mo, mga tawa pag yun may, nakaingay ko, kuya, wag effect sa negative, oy.
No? Pero katong milagro nga imong nakitaan nga actually mo, di kay nimo matiman-an. Napansin ninyo? Pag naay mga milagro, dili mo ano sa social media, dili mo viral. Unya, katong nahulog sa kanal, viral kayo ba? No, share pa, daghan nag-share oy. No? So, muna ingon si Paul, do not be deceived. Ingon siya, sexual immorals, idolaters, adulterers, men who have sex with men. Unsa ito generic ani? Alanganin. Okay, klaro naman ano. So, thieves, greedy, drunkards, slanders, kaning slanders, unsi generic na to aning slanders? Di ako nag-ingon, si Samuel, no? Lower version lang niya, marites, no? Ang slanders, manggod, medyo sakit gidi siya nga word, no? Pero mamaorong gyapon as marites, no? O niya, swindlers shall not inherit the kingdom of God. Kana tanan nga gisulti ni Paul, manggod, karong panahon na, nahimo na maguna siyang norm, mura ba og kanang kasabot man ang Ginoo. Mao na maguna siya. Okay? Nahimo na siyang lifestyle, nahimo na siyang habit. Now, ang word ni Paul sa verse 11, that was before sa ato ang life. Okay? That some of you were, that was before. Meaning, old life and new life, no? Washed by the blood naman ta, sanctified by the Lord Jesus Christ. So, ang word ni Paul, mo-separate na ta sa ilaha. Okay? Mag-create a distance. Muna ingon ni Paul, do not be deceived. Do not accept as true. Ayaw isipa nga mo una-huna ka nga kani acceptable. Okay? Ang warning ni Paul sa 1 Corinthians 15:58. Ingon siya diri, no? Sa atong gibasa ganina, iyan ang gikosyon nga kani siya is nagkurap sa tao. Okay? Gikaon ang ilahang good morals. Ang uban sa tuwa diri na ay mga classmate nga fun kayo nila nga moadto og bar. Okay? Moadto og bar, and sometimes out of curiosity gusto kita moadto dito pero sultian ta ka walay naa dito. Walay naa dito. So that was word ni Paul nga warning nga dili ta ma-deceive, yatang gi-caution nga dili ta ni i-accept nga lifestyle. Muna ingon siya nga mga bad company, dili mga maayo nga higala. No, sa atong text ganina ang gigisgutan sa 1 Corinthians chapter 15:33, bad company corrupts good character. Pag abot dito sa verse 58, yang gi-continue sa pag-ingon, so therefore, my dear brothers, stand firm. Ayaw padala. Ayaw uyon. Dayon, gigamit po niya ang word, let nothing move you. Ayaw patarug. Ayaw pakisabay. Kay basin. Mawala ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon siya, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Okay? So, muna ang word ni Paul nga dili maayo makighugoy-hugoy sa mga mali nga barkada. Now, lantawon taning story ni Jephthah sa Judges chapter 11. Okay. Ingon sa Judges chapter 11, si Jephthah nga taga Gilead, kuhaan tanig example ning Bible story. May gani, wa ma-Jephthah. Si Jephthah nga taga Gilead, usa ka maisog nga sundalo. Ang iyang amahan mao si Gilead, ug ang iyang inahan usa ka dautan nga babae. Si Gilead may lain usab nga anak sa iyang asawa, ug sa dako na ang iyang mga anak, gihinginlan nila si Jephthah, ug giingnan, wala kay mapanunod sa atong amahan kay anak ka man lang sa laing babae. Okay? Anak sa gawas.
Nagingon nila, unsa imong buhaton pag ang imong anak, moabot ang imong anak sa gawas. Bapong tubag si Bet, pasudlon. Okay? Ingon sa diri, wala kay mapanunod sa atong amahan kay anak ka man sa laing babay. Sakita ana, no? Ingnon ka na ba? Ikaw, anak man ka sa kaigat, wa kay bahin sa yuta. Yuta man sa unang panahon. Kay anak raman ka sa binigaan, kay gihinginlan, pahawa. No, gihinginlan ba ang gigamit to? Gihinginlan nila si Jepta. So naay roots of rejection. Na rejection siyang sulod. Ikaw, anak sa gawas, hawas! Gihinginlan good. Gihinginlan nila si Jepta. Dayon, verse 3, Judges chapter 11, verse 3, milayas si Jepta, no? Kasagarang layas na roots of rejection. Muna, kung nagplano kang mulayas, oy, timbang-timbang, rejected ka. Ha? Milakaw o milayas si Jepta gikan sa iyang mga igsuon, mipuyo dito sa yuta sa tub, unya nadani niya ang mga taong walay bili sa pagsunod kaniya. Naka-ano siya, no? Naka-attract po siya sa parihan niya. Okay? Law of attraction. Uy, gipalayas ni kapre. Maguban-uban tayo. Pareho mo ta. Mga layas man tamo. Muna ka na mag-riot sa kalsada. Tanawang mga background silang pamilya. Pari-pariho ra. Okay? So, naay roots of rejection. Kay nga naman, anak sa gawas, wala gi-acknowledge nga tinuod nga anak, giingnan nga walay bili, walay inheritance, so nahulog nga rejection. Naay rejection. Namo na yung nahitabo. Ang roots of rejection is the feeling of worthlessness. Kanang word nga, puslan mangway nagmahal. No? So, mo na nang grabe ang uban magpatato. Okay? Kapansin nyo ng uban, grabe magpatato. Questionan nyo ng mga naitato diri. Pag imo ng pangutanon sila, no, ang background, human naman ta diha, no, luwas naman ta. Pero long time ago, na hatred sa life, na hatred sa family, na hatred sa ginikanan, dayon feeling rejected. Naay pinalabi akong papa, naay pinalabi akong mama, no? So, they feel rejected, ang ilang kasuko, moadto sila sa mga barkada nga parihag espiritu, spirit of rejection. So, karon bad company, ubanan nimo. Mao na imong mabarkada. Og wa bay gini sila kahadlok sa kinabuhi. Bisag muhurot nag isa ka case, bisan pag hilabta nag 5 ka lalaki, kung babae siya, wa na siya pakialam. Because they feel worthless. Feeling nila, dili sila importante. Puslan man, mo nang uban mo layas-layas na sila, ang uban, naapay mga kwarta, pangbaliga ilang gamit, ato naglain-laing lugar, ato nagkagaya, ato nagmanila, magsuri-suroy, maning palad, but because of rejection. Now, sometimes, kana nga barkada, pag imong makauban, diya ni mo ma-realize, basin rejected po ka. Okay? So, okay, Proverbs chapter 13, verse 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Kanang makauban mo ng mga rejected person, makigbarkada ka sa ilaha, wa ka kabantay, pila ka adlaw, mapareha kanila. Because rejection is a spirit. Tanan nga words nga i-inject sa imong mind is always rebellion. Against sa parents, against sa church, against sa government, against sa prinsipyo sa life. So, ang mahitabo, manghigala, ingon sa Word of God, you will suffer harm. Ang word nga corruption, slow process. Dili dayon na mo effect.
Pag uli anak sa balay, maghinahinay kausap ang sinultihan. Maghinahinay distansya sa mga church members. Maghinahinay withdraw sa ministry. Maghinahinay na sila kawala. Dayon, musimba na lang sila as fire insurance. Para lang di maimpyerno, no? Musimba po na sila. Pero ang tinuod is, naigo sila sa wrong friends. Okay? So, Proverbs chapter 3, verse 33, the Lord's curse is on the house of the wicked. Ang tunglo sa Ginoo, naagyod sa balay. So meaning, kung you are under the troop, makiguban ka na nila, makigtulog ka nila, no? Makiglaglag ka nila, naka sa ilang atop in the house. Wala siya sa ingon individual. Meaning, once magpailalom ka dito, igo po kag appeal sa curse. But He blesses the home of the righteous. Proverbs 3:33. So, careful dita sa mga tao nga atong makauban. Because they have that spirit. Siyempre, kisa may kasagarang makauban na to. Mga tao man nga hilig sa bar. Mga taong hilig sinihan. Mga taong hilig magtato-tato. Sometimes, normal sila, wala sila ng lugara, pero ang ilang spirit rejected. And wa ka kahibalo, one day, mapuison po ka. May po kang against sa uban. Samot na sa prinsipyo sa Ginoo. Okay? Now, napailahi, 2 Samuel chapter 13. Ang story ni Amnon ug ni Tamar. I don't know. Wala na nako gibutang ang whole story. Gikan sa verse 1 hangtod sa verse 38. Kung familiar mo sa story, no? Si Tamar, usa ka gwapa nga babae, anak ni David, igsuon silang ni Absalom. Si Amnon, half-brother ni Tamar. So, lahi silang mama. So, in the course of time, okay, this is 2 Samuel chapter 13, Amnon, son of David, fell in love with Tamar. So, half-sister man si Tamar o si Amnon, nakagusto siya. Dahil ang nahitabo, ingon dito sa verse 3, and Amnon had an advisor named Jonadab. Naaday si Amnon, suod nga, advisor, si Jonadab. Akong gi-search si Jonadab pag umangko ni David. So sa ato pa, angkol na siya ni Amnon o ni Tamar. Kay si Jonadab, anak man sa igsuon ni David nga si Simea. Okay? Simea. Okay? So, si Jonadab was a very shrewd man. Kanang wording nga shrewd, no? O sa tuwa pa na, marunong ba? Maru. So, kuyog advice si Jonadab. Ang advice ni Jonadab, ingon siya dito sa verse 5, go to bed and pretend to be ill. Pasakit-sakit ba? Oh, pakalintura-kalintura. Okay? Patik-atik ka. Unya, ingnon ni may imong papa nga pa, walay mo, sa kuwag, magtakigan ko, ay muhatag sa kong pagkaon, ay na kong gatas. Pwede suguon si Tamar, patagaan kong pagkaon na. Ang continue sa story, ingon dito sa verse 9, girape ni Amnon si Tamar. Pag-rape ni Amnon kay Tamar, nasuko si Absalom. Kay si Absalom o si Tamar, full maging silang igsuon. Pagkasuko ni Absalom, ang problema, nagka-hatred si Absalom kay David, kay si David wala nagpakabana. Siyempre, anak man po niya ning duha. So, ang gikalagutan ni Absalom kay walay aksyon, isip hari, walay aksyon si David, kang Amnon. O ang gihimo, kay wala may aksyon, si Absalom, si David sayang igsuon gud niya nga girape. So, ang iyang gihimo, kunuhay, ang whole story akong gisummarize sa chapter 13. Iyang gihimo, kunuhay, nagpa-reunion siya sa tanang anak. No? So nagparty tanang anak sa hari, gipamatay ni Absalom ang tanang anak ni David.
According sa mga Bible commentary, si Absalom was David's favorite son. Siya mga itong nagrebuildi sa kingdom. Pero ang nahitabo, manghigala, collateral damage. Grabing damage, no? Asa man nagsugod? Sa mali nga advice. Asa man siya nagkuhag advice? Mga taong walay wisdom nga gikan sa Ginoo. Na may mga problema niya, mga tumadto sa mga taong walay kahadlok sa Ginoo. Tagaan mo mali nga advice. Ug sabto nimo, gwapo biya kayong idea ni Jonadab. No? Medyo murag somewhat kung di na to isud sa pamaagi sa Ginoo, murag somewhat limpyo nga pamaagi ba? Pasakit-sakit ka kunuhay, nya patagad-tagad ka kunuhay. O nya nakagusto na in love man jud ka sa imong igsuon, kabalo man ka sa Old Testament time, dili pa man gud ingnana kayo ka kagahi ng ka bugat ng manag-igsuon. So ang nahitabo manghigala, no, nag-create og collateral damage. Nagsugod lang sa mali nga advice. So ang uban sa tuwa diri, no? Maminyo na lang ang tag mga foreigner nga tungod lang sa advice, practical takaron. Hangtod dala ka magpuyo daplin sa pa. No? Gwapo pod ba mo? Gwapo bitaw, no? Mamatay na lang ka diha sa daplin sa pa, malibang mo daplin sa sapa. Panahon na magminyo ta na bahala kun si dagway ana no sahay ba makonbinsi ta og kanang advice nga dili iya sa Ginoo. So ang mahitabo makurap ang atong good morals. Tarong man unta ta. Tarong man ta niya akong anak. Tarong man ta niya akong kauban sa church. Pero mao lagi na tungod sa bad company nakurap ang good character. Okay? So isa na siya sa mga lesson. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22 hangtod sa 23. Okay? Matod pa ni Paul sa Thessalonian church, reject every kind of evil. That is NIV version. Sa New King James Version, abstain from every form of evil. Okay? Ingon sa 23, may the God Himself, the God of peace, sanctify you through and through, may your whole spirit, your body, be kept blameless. Kanang word nga blameless, walay ikasaway. Mubalik ang Ginoo nga walay ikasaway sa imong kinabuhi. Now, sabton tanang word abstain. Palayo. Paminaw. Unsay rason nganong ang atong fellowship wala nag-advise nga mga Christian mutan-aw og sini. Musulod og sinihan. Tungod ani nga verse. Appearance of evil. Okay? Wa may nakalahi sa TV o sa sinihan. Ang sinihan, lugar nga ang mga Kristohanon, pag musulod, muriak ang mga unbeliever. Oh, pwede dahi magsini? Uy, pwede dahi mag-inom? Uy, pwede dahi mo musulod ang lugar? No? Appearance of evil. Muna ingon, ang Bible, palayo. Kaya nga naman, para wala sila'y masaway. Imbis maluwas sila, di na lang hinuon maluwas. So kung makiguban ka sa imong mga classmate, kay graduation naman, manulod mo sinihan, karun rabitaw ni, murag si Jonadab. Karun rabitaw ni. No? Mag-inom ta kay last day na ba nato ron kay graduate na ta, di na ta magkita-kita. Kita-kita anay sa sunod, naana ta sa ato ang mga profesyon. Mag-inom ta. Be kept blameless, walay masaway. No, nakainom-dum ko sa kong anak sa tubi, no, last day na nila, graduation na nila, no, gidala siya sa mga barkada, kabalo man siya nga di gid madalag inom. Ilang gisulod ang ilim noon sa Sprite man siguro to. Unya, para lang jud makainom nga naa sila chance ba nga kainom lagi ka. No, goy pag simhot niya kay klaro mang tanduay. Wala gid siya. Ang good thing diri is that karon iyang mga classmate mga tulog mangyapon sa balay. Ang ilang word di gyud nila makalimtan nga bisag taklob na lang daw sa tanduay wa gid daw dala si tubi.
I mean, example, daghan pa na diri, no? Daghan mo diri. Thank you, Lord. Ang point na to diri is that you abstain. Mga tanawon ba nga murag makadaot? Kay once masulayan nimo nagkaisa, makainom kag kaisa, makaingon na rin silang, si brother man lagi, inom man lagi itong isa kasyat. Pwede rin yun ay. Antod, mahimo na dahil lisensya sa uban, muna ang bulong sa Ginoo nagaingon. Yung ni Paul, abstain. Reject. No? Reject. No. No. Okay? Lisod kayo, mahimong tinuod nga Kristohanon. Sa tinuod anay lang, no? Matthew 7:13-14, o sa gingon, ang dalan sa kamatuuran, gamay. No? Rough road. Ang dalan sa kadaot, lapad. Si Jesus mismo nag-ingon, gamay ragyoy mo subay sa gamay nga dalan. Gamay ragyoy kayo. Okay. 3 enemies of our soul. Okay? According diri, sa 3 enemies of our soul, number 1, the devil, number 2, the flesh, number 3 is the world. Unsay naa sa kalibutan? Ang naa sa kalibutan, ingon sa 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. Mga butang nga naa sa kalibutan. Sa man ang mga butang? Siyempre, no, di na, Italy diha ang drugs, no, sa pa diha sigarilyo. Mo na things in the world. Because if you love the world, ang presensya sa Ginoo, for sure, wala gyud sa imo ha. Okay? For all in the world, unsay naa sa world? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So, meaning, kung makigbarkada ka sa mga tao nga love ang flesh, love ang eyes, yun ang tanan gusto, i-enjoy gyud ang garbo sa kinabuhi. So makita nato mga higala nga ang atong soul by principle naagyoy slow process of corruption. Kung baga, ang usa ka apple, ibutang nimo sa usa ka basket, usa ka bukag nga apple, tibuok isa ka bukag, kutkuton gyud. Nasabtan ba nato? No? Tibuok basket nga prutas kung nay isa ka daot, kutkuton gyud. Okay? So, atong makita no nga sin is a violation itself no diha sa Ginoo. Mo na siya ang enemy of our soul. Okay, ang pinakagwapo nga example diri is the world and ang Christian. So battle magini atong life no. Unsa nga game tawag na to tag of war. Sa tag of war, di ba, binirahay. Gadula man kita ani. Kasagaran magbinirahay man gyud. During sa tong pagbinirahay, kung ang imong unbeliever nga friends murag madala nimo sa church, ayaw gyud undang. No? Palo-apon, teksan, bisita sa church, apil sa nightlife, apil ta sa revival, ayaw gyud undang, biraha gyud hangtod madala sa church. Pero kung ang imong barkada murag ikaw ang madala. Sabtan ba nato? Pag tan-aw nimo murag ikaw na ang madala, buhii. Okay? Buhii. Kaya kung di mo buhian, matagak yuga. Buhii gyud. Kung gibira na ka, pagawas, buhii na. Amen. So kisa man tong na mga ano diha, ang peer pressure, ang imong mga close friends, ang imong mga suod, usahay dadun ta palayo sa Ginoo. Matud pa ni David sa Psalms chapter 1, blessed is the one who does not walk in the step of the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. No? Muna yun ni David, no? Blessed who does not walk
Dili makig-uban, dili mag-enjoy sa lingkuranan sa mga makasasala. Dayon ingon dito sa verse 3, that person is like a tree, but those delight in the law of the Lord and meditates day and night. That person is like a tree planted on streams of water, dayon, which yield its fruits in season, and those leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Wow, lamiya, no? Whatever they do, prosper. Kung tanan nimo nagkaut-ut imong life, sure. Verse 4, dili pareha sa wicked, no? They are like chaff that the wind blows away. Mga bungkag ba? Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor the sinners in the assembly of the righteous. No? Ang mga taong dautan, di ina sila mahiluna sa mga taong matarong. Okay, take note sa verse 6. For the Lord watches over the way of the righteous. Ang mata sa Ginoo asa? Nasa mga matarong. The Lord watches. Ang mata sa Ginoo nakatutok sa mga taong matarong. So kung makig-uban ka sa mga barkada nga mali, sometimes ang muguba sa atong life dili ang yawa, mali nga friends. Okay? Mali nga friends. So iampo nato ang atong mga anak nga makatunong sa tama nga friends. Gipadako nato, giatiman nato, pero naguba lang sa mali nga barkada. Okay? So